Isang magandang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong gigising sa ating mga natutulog na damdamin at susubok sa ating pananaw sa buhay. Sabi nila, ang yaman daw ay nasusukat sa dami ng iyong salapi at ari-arian. Ngunit paano kung ang tunay na kayamanan ay hindi nahahawakan o nakikita? Paano kung ito ay natatagpuan sa isang pusong marunong magmalasakit? Sa isang tapang na handang ipaglaban ng tama? At sa isang pag-ibig na kayang baguhin ang pinakamalamig na mga puso? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Liwayway, ang marahan ngunit mabigat na pagsara ng dambuhalang bakal na tarangkahan sa likuran ni Liwayway ay tila isang hatol, isang tunog na nagsasabing wala nang atrasan. Sa bawat hakbang niya sa malapad at makintab na daanan patungo sa mansyon, ramdam niya ang pag-iwan sa kanyang simpleng buhay sa Baryo Pag-asa. Ngunit para sa inang may sakit na umaasa sa kanya, handa siyang harapin ang anumang kulungan, kahit pa ito ay gawa sa ginto at marmol. Nang bumukas ang malaking pinto ng Hacienda de Hiraya, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang lamig na mula sa aircon, kundi lamig na tila nanunuot sa mga pader na bato at sa matataas na kisame. Napalunok si Liwayway. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab. Kaya niyang makita ang sariling refleksyon. Isang dalagang probinsyana, may bitbit na lumang bag, at suot ang pinakamatinong bestida na mayroon siya. Pakiramdam niya, ang alikabok sa kanyang mga sapatos ay isang kasalanan sa lugar na yon. Ikaw ba si Liwayway Santos? Isang matinis na boses ang pumutol sa kanyang pagkamangha. Humarap siya at nakita ang isang babaeng nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida na bumabagay sa perpekto nitong kutis. Ang buhok nito ay alon-alon at ang mga labi ay nakapinta ng matingkad na pula. Siya si Dama Yulo, ang fiancé ng kanyang magiging amo. Maganda ito. Ngunit may kung anong talim sa mga mata nitong sumusuri sa kanya mula ulo hanggang paa. Oo po, ma'am, sagot ni Liwayway, bahagyang yumuko. Sumunod ka sa akin. Maikling utos ni Dama, agad na tumalikod at nagsimulang maglakad. Walang nagawa si Liwayway kundi ang sumunod. Bit-bit pa rin ang kanyang gamit. Pakiramdam niya ay isa siyang alipin na sumusunod sa isang reyna. Habang naglalakad sila, ipinapaliwanag ni Dama ang mga patakaran sa bahay, mga bagay na dapat at hindi dapat gawin, mga lugar na bawal puntahan. Ngunit ang isip ni Liwayway ay lumilipad sa ibang bagay. Sa isang sulok ng malawak na sala, nakaupo ang isang munting anghel, isang batang babae na marahil ay nasa 6 na taong gulang, may hawak na manika at nakatingin sa kawalan. Ang buhok nito ay itim na itim at ang mga matay bilugan at malungkot. Hindi ito kumikibo, hindi ito ngumingiti. At yan si Tala, ang anak ni Kaylan. Sabi ni Dama na may halong pagkainis sa boses na tila ba ang bata ay isang abala. Huwag mo siyang masyadong papansinin. May sarili siyang mundo, ngunit hindi napigilan ni Liwayway na mapatitig sa bata. May kung anong kirot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit. Hi! Mahinang bati ni Liwayway kasabay ng isang matamis na ngiti. Ang ganda naman ng manika mo. Anong pangalan niya? Nag-angat ng tingin si Tala. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang lalim ng kalungkutan sa mga mata nito. Walang salitang lumabas sa bibig ng bata, ngunit dahan-dahan na nitong iniabot ang manika. Ang pangalan niya po ay Liwanag. Halos pabulong na sabi ni Tala. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Napakagandang pangalan. Alam mo ba, ako naman si Liwayway. Halos magkapareho tayo. Sa sinabing yun ni Liwayway, isang napakaliit, halos hindi mapansing na ngiti
Ang unang beses na sumilay sa mga labi ni Tala, isang maliit na sinag ng araw sa gitna ng malamig na mansyon. "Anong ginagawa mo?" Biglang sigaw ni Dama mula sa likuran nila na ikinagulat ng dalawa. "Hindi kita pinapasweldo para makipaglaro. Halika rito." Agad na tumayo si Liwayway. Ang puso niya'y kumakabog. Sumunod siya kay Dama patungo sa kusina. Pagdating doon, kumuha si Dama ng isang baso ng orange juice. "Narito, dalhin mo ito sa akin sa may sala," utos nito. Maingat na kinuha ni Liwayway ang baso. Ngunit sa paghakbang niya, biglang iniunat ni Dama ang kanyang paa. Natapilok si Liwayway at ang baso ay nabitawan niya. Tumapon ng orange juice sa puting-puting sahig. "Tanga," sigaw ni Dama, ang mga matay nag-aapoy. "Unang araw mo pa lang nagkakalat ka na. Linisin mo yan." "Pasensya na po, ma'am. Kukunin ko po ang trapo at mop," sabi ni Liwayway nanginginig. "Huwag!" Pigil ni Dama. Ang ngiti nito'y matamis ngunit may lason. "Gamitin mo ang mga kamay mo. Ngayon na." Walang nagawa si Liwayway. Habang nakatingin sa kanya si Dama na parang isang diyosa na nagpaparusa, lumuhod siya sa malamig na marmol. Gamit ang kanyang mga kamay, sinimulan niyang punasan ang malagkit na sahig. Bawat dampi ng kanyang palad sa sahig ay tila isang sampal sa kanyang dignidad. Nangingilid ang kanyang mga luha, ngunit pinigilan niya itong tumulo. Ilang sandali pa, narinig nila ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang tindig nito ay puno ng kapangyarihan. Ang mukha nito ay guwapo, ngunit walang emosyon. Ito si Kaylan de Oro. Nilagpasan lang nito si Liwayway na nakaluhod sa sahig na para bang hindi siya nag-e-exist. Dumiretso ito kay Dama at binigyan ito ng isang mabilis na dampi sa labi na walang init. "How was your day, darling?" tanong ni Kaylan. Ang boses ay kasing lamig ng mansyon. "It was fine. Just teaching the new help some basic lessons," sagot ni Dama. Ang boses ay bumalik sa pagiging malambing. Hindi na muling tumingin si Kaylan kay Liwayway. Nagsimula na itong umakyat sa hagdanan habang si Dama ay sumusunod na may mapanuksong ngiti. Bago sila tuluyang mawala sa paningin, huminto si Dama at lumingon kay Liwayway na nakaluhod pa rin. Sa isang boses na tanging si Liwayway lang ang makakarinig, bumulong ito. "Dito, anino ka lang. Huwag mong kalimutan ang lugar mo." At sa pag-iisa niya sa gitna ng malawak at malamig na sahig, kasama ang mantsa ng orange juice sa kanyang mga kamay, ang unang patak ng luha ni Liwayway ay tuluyan ng pumatak. Lumipas ang mga araw sa Hacienda de Hiraya na tila mga multo. Walang kulay, walang buhay. Para kay Liwayway, ang bawat umaga ay isang paalala ng kanyang katayuan. Naging rutina na niya ang paggising bago pa sumikat ang araw, ang paglilinis ng mga sahig na kasing lamig ng pakikitungo ng mga nakatira rito, at ang pagtitiis sa matatalim na tingin at salita ni Damayulo. Sa bawat sulok ng mansyon, tila may aninong bumubulong sa kanya na hindi siya kabilang doon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang munting liwanag na nagbibigay sa kanya ng lakas, si Tala. Ang maliit na ngiti na nasilayan niya sa bata noong unang araw ay naging misyon niya. Sa mga sandaling hindi nakatingin si Dama, palihim siyang gumagawa ng paraan para mapangiti ang bata. Isang bulaklak na itinatago niya sa kanyang bulsa, isang nakakatawang mukha habang nagpupunas ng bintana, o isang piraso ng paboritong prutas nito na iniaabot niya kapag nag-iisa sila sa kusina. Isang hapon, habang nagwawalis si Liwayway ng mga tuyong dahon ng talabas, naramdaman niyang may maliliit na kamay na humila sa laylayan ng kanyang bestida. Paglingon niya, nakita niya si Tala. Ang mga mata nito'y may kakaibang kinang. "Ate Liway," pabulong na sabi nito. "May ipapakita po ako sa inyo. Sekreto lang po natin.
Nagtaka man ay sumunod si Liwayway. Dinala siya ni Tala sa likurang bahagi ng malawak na lupain sa isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Doon, sa likod ng malalaking pader na bato na tinubuan na ng lumot, ay may isang maliit na tarangkahang bakal na kinakalawang. Itinulak ito ni Tala ng buong lakas at bumungad sa kanila ang isang tanawing parehong malungkot at puno ng potensyal. Ito ay isang hardin o kung ano man ang natira rito. Ang mga damo ay matataas, ang mga baging ay gumagapang kung saan-saan, at ang mga dating taniman ng bulaklak ay natabunan na ng mga tuyong dahon. Ngunit sa gitna ng kapabayaan, nakatayo pa rin ang isang maliit na batong bangko at may ilang mga ligaw na bulaklak na pilit sumisibol. Dati po, dito kami naglalaro ni Mami. Mahinang sabi ni Tala. Ang boses ay may bahid ng pangungulila. Pero mula po nung umalis siya, wala na pong pumupunta dito. Naramdaman ni Liwayway ang bigat sa dibdib ng bata. Lumuhod siya para maging kapantay nito at hinawakan ang maliliit nitong kamay. Kung gusto mo, sabi ni Liwayway na may ngiti, pwede nating gawing maganda ulit ito. Pwede nating itong gawing sikreto nating paraiso. Ang mga mata ni Tala ay biglang nagliwanag. Isang tunay na liwanag na ngayon lang nakita ni Liwayway. Kinabukasan, sa kanilang mga libreng oras, sinimulan nilang dalawa ang kanilang munting proyekto. Si Liwayway ang nagbubunot ng matataas na damo, habang si Tala naman, gamit ang isang maliit na pala, ay masayang naghuhukay sa lupa. Tinuruan ni Liwayway ang bata kung paano magtanim ng mga buto ng bulaklak na kinuha niya mula sa mga ligaw na halaman sa paligid. Tumawa sila nang minsang madumihan ng lupa ang ilong ni Tala. Kumanta sila ng mga awiting pambata habang nagdidilig. Sa loob ng hardin na yon, hindi sila amo at katulong. Sila ay magkaibigan. Doon, nawawala ang bigat sa dibdib ni Liwayway at ang kalungkutan sa mga mata ni Tala ay napapalitan ng kislap ng kaligayahan. Ang dating napabayaang hardin ay unti-unti nang nagkakaroon ng buhay, tulad ng namumuong pagmamahal sa pagitan nilang dalawa. Isang hapon, habang masaya silang nagtatanim ng bagong bulaklak, sinubukan ni Tala na abutin ang isang gumamela. Sa pag-inat ng kanyang braso, bahagyang umangat ang manggas ng kanyang damit at isang madilim na pasa ang sumilip sa maputi niyang balat. Napansin ito ni Liwayway. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ng bata. Naku Tala, anong nangyari dyan? Malumanay niyang tanong. Biglang nanlaki ang mga mata ni Tala. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang manggas at umiwas ng tingin. Wala po Ate Liway. Nanginginig niyang sagot. Nadapa lang po ako kahapon sa kwarto ko. Hindi kumbinsido si Liwayway, ngunit nakita niya ang takot sa mukha ng bata, kaya't hindi na niya ito pinilit. Hinaplos na lamang niya ang buhok nito, ngunit sa kanyang puso, isang maitim na pagdududa ang nagsimulang mamuo. Sa di kalayuan, mula sa bintana ng kanyang opisina, sa ikalawang palapag, tahimik na pinagmamasdan ni Kaylan ang lahat. Kitang-kita niya ang pagbabago sa kanyang anak. Nakikita niya itong tumatawa, isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng mansyon. Nakikita niya kung paano ito masayang nakikipaglaro sa bagong katulong. Isang kakaibang damdamin ang gumuhit sa kanyang puso. Isang halo ng kuryosidad, kaunting kurot ng konsensya, at isang init na hindi niya mawari. Sino ba talaga ang babaeng ito na kayang gawin ang hindi kayang gawin ng kanyang kayamanan? Ang pasayahin ng kanyang anak? Ang mapayapang sandaling iyon ay biglang nabasag. Tala! Liwayway! Anong ginagawa ninyo dyan sa basurahang yan? Ang boses ni Dama ay parang kidlat na gumuhit sa katahimikan. Nakatayo ito sa may tarangkahan ng hardin. Ang mga kamay ay nakapamiwang at ang muka ay puno ng pandidiri. Natigilan ang dalawa. Si Tala
ay agad na nagtago sa likuran ni Liwayway. Naglilinis lang po kami. Ma'am, magalang na sagot ni Liwayway. Naglilinis o nagsasayang ng oras? Sabi ni Dama habang lumalakad palapit. Ang tingin niya ay dumapo sa isang dilaw na bulaklak na hawak-hawak ni Tala. Ang pinakaunang bulaklak na nanamukadkad mula sa kanilang mga itinanim. At ano yan? Bago pa man makasagot si Tala, mabilis na inagaw ni Dama ang bulaklak mula sa kamay ng bata. Tinitigan niya ito ng may pag-insulto. Huwag kayong mag-aksaya ng panahon sa mga bagay na walang kwenta. Aniya. At sa harap mismo ng nanlalaking mga mata ni Tala, walang awa niyang pinisa ang bulaklak sa kanyang palad. Ang mga dilaw na talulot ay nalagas at nalukot. Ibinagsak ni Dama ang kawawang bulaklak sa lupa, na para bang isa lamang itong basura. Siyamtanpaki, para kay Kaylan de Oro, ang mundo ay isang malaking korporasyon na binubuo ng mga asset at liability. Ang mga emosyon ay mga numero sa isang spreadsheet, maaring maging pabor sa'yo o laban sa'yo, kaya't mas mainam na kontrolin at itago. Ang kanyang opisina sa loob ng mansyon ay ang kanyang kuta, isang santuwaryo ng katahimikan, numero at bakal na kontrol. Ngunit sa mga nagdaang araw, may isang variable na hindi niya maintindihan, isang variable na sumisira sa kanyang perpektong kalkulasyon, ang pagbabago sa kanyang anak. Mula sa kanyang bintana, nakikita niya si Tala sa hardin. Nakikita niya itong tumatawa habang nagdidilig ng halaman kasama ang bagong katulong. Naririnig niya ang mga hagik-hik nito sa pasilyo. Isang tunog na akala niya ay tuluyan ng nilamon ng kalungkutan ng mansyon. Masigla si Tala kapag kasama si Liwayway, ngunit sa isang iglap, naglalaho ang lahat ng yon sa sandaling dumating si Dama. Kapag naririyan ang kanyang fiancé, si Tala ay muling nagiging isang munting estatwa, tahimik, mailap, at puno ng takot. Habang nakaupo sa kanyang mamahaling leather na upuan, ang mga mata ni Kaylan ay napako sa isang larawan sa kanyang mesa. Ito ang nag-iisang larawan ng ina ni Tala na itinira niya. Isang babaeng may perpektong nangiti at maniningning na mga mata. Isang nangiting pinaniwalaan niya. Isang ningning na kalaunay naging kasinungalingan. Iniwan siya nito para sa ibang lalaki at sa isang sulat, sinabing ang buhay nila ni Tala ay isang gintong hawla na sumasakal sa kanya. Ang kirot ng pagkakanulo ay sariwa pa rin. Iyon ang dahilan kung bakit ang tiwala para sa kanya ay isang kalakal na hindi niya basta-bastang ipinagkakaloob. Pinindot niya ang intercom. Pumunta ka sa opisina ko, maikli niyang sabi. Ilang sandali lang, pumasok si Dama, dala ang kanyang matamis na ngiti at mamahaling pabango. Yes, darling. Is there a problem? Hindi siya pinaupo ni Kaylan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Napansin kong may pasa si Tala sa braso nung isang araw. Ang ngiti ni Dama ay hindi nagbago, ngunit may bahagyang paninikip sa kanyang mga mata. Oh, that! Nag-aalala rin ako. Nadapa yata ang bata habang naglalaro. Alam mo na, masyadong malikot. Sinabihan ko na nga si Liwayway na bantayan siyang maigi, pero mukhang napabayaan yata. Ang sagot ay perpekto, mabilis, walang pag-aalinlangan. Ngunit para sa isang taong sanay makipagnegosasyon sa mga pinakatusong tao sa mundo, naamoy ni Kaylan ang halos hindi mahahalata na bango ng pagsisinungaling. Talaga ba? Tanong ni Kaylan. Ang boses ay nanatiling walang emosyon. Dahil ang nakikita ko, mas masaya si Tala kapag kasama niya si Liwayway. Isang munting kislap ng inis ang dumaan sa mukha ni Dama bago ito napalitan ng kunwaring pag-aalala. Darling, iyon nga ang kinakatakot ko. Masyadong kinukuha ng katulong na yon ang loob ng anak mo. Hinahayaan niya sa lahat ng gusto, kaya akala ng bata ay laging pwede ang paglalaro.
We need discipline. I'm just trying to be a good mother to her. Trying to be a good mother. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya. Ngunit sa halip na makaramdam ng kapanatagan, mas lalo lamang lumalim ang pagdududa sa kanyang isipan. Hindi na siya nagsalita. Tumango na lamang siya. Isang senyales na tapos na ang usapan. Nang makalabas si Dama, kinuha ni Kaylan ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang security team. Ricardo, simula niya. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. May ipapagawa ako sa'yo. Gusto kong magpakabit ka ng mga kamera sa buong mansyon. High definition, audio capable at pinakatago. Walang dapat makaalam nito, kahit si Dama. Lalo na sa playroom ni Tala, sa hardin, sa sala, sa lahat ng lugar. Maliwanag? Yes, sir. Kakausapin ko na po ang team. Sagot mula sa kabilang linya. Kinabukasan, habang nasa isang business trip si Dama at abala, si Liwaywaya sa pag-aalaga kay Tala, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng isang pest control company ang dumating. Tahimik silang kumilos. Ang bawat isa ay eksperto sa kanilang ginagawa. Naglagay sila ng mga kamerang kasing liit ng butones sa mga sulok ng kisame, sa loob ng mga smoke detector at maging sa mga palamuti sa bahay. Mula sa kanyang opisina, pinanood ni Kaylan ang kanilang bawat galaw sa pamamagitan ng isang temporary feed sa kanyang laptop. Nakita niya si Liwayway at si Tala na masayang nagbabasa ng libro sa sala. Walang kamalay-malay na bawat ngiti at bawat bulong nila ay nasasaksihan na. Pagdating ng gabi, tapos na ang lahat. Ang mga technician ay umalis ng kasing tahimik ng kanilang pagdating. Ang mansyon ay bumalik sa dati nitong itsura. Ngunit ngayon, mayroon na itong libu-libong mga matang hindi natutulog. Isinara ni Kaylan ang pinto ng kanyang opisina at nilock ito. Lumapit siya sa isang bahagi ng kanyang bookshelf at pinindot ang isang nakatagong buton. Gumewang ang estante at bumungad ang isang maliit na silid. Sa loob, isang malaking desk ang naroroon at sa pader sa harap nito ay isang pader ng mga monitor na hindi pa nakabukas. Umupo siya sa silya. Huminga ng malalim. Sa isang pindot, isa-isang nabuhay ang mga screen, ang sala, ang kusina, ang pasilyo, ang playroom, ang hardin. Ang bawat sulok ng Hacienda de Hiraya ay nasa ilalim na ngayon ng kanyang pagmamasid. Napatingin siya sa monitor ng hardin kung saan makikita ang mga bagong tanim na bulaklak. Pagkatapos ay sa monitor ng playroom kung saan nakakalat ang mga laruan ni Tala. Para siyang isang Diyos na nakatingin mula sa kalangitan, naghahanap ng katotohanan sa isang mundong puno ng pagkukunwari. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang mukha niya ay sinisinagan lamang ng malamig na ilaw mula sa mga monitor. Ang katotohanan, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay matamang nakatutok sa mga screen. Gaano man kasakit ay kailangang lumabas. Ang Hacienda de Hiraya ay naging isang entablado at si Dama Yulo ang pinakamagaling na aktres. Sa harap ni Kaylan, isa siyang maunawain at mapagmahal na tita. Isang perpektong magiging ina para kay Tala. Ngunit sa sandaling tumalikod si Kaylan, ang entablado ay nagdidilim at ang tunay na demonyo sa likod ng maskara ay lumalabas. Si Liwayway, na laging nasa isang sulok, ang tanging manonood ng nakakakilabot na pagtatanghal na ito. Isang gabi, naabutan ni Liwayway ang isang eksenang tila kinuha sa isang perpektong family portrait. Nakaupo si Kaylan sa kanyang paboritong silya sa sala, may hawak na papeles mula sa opisina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sopa. Doon, magkatabi sina Dama at Tala. May hawak na makapal na libro ng mga kwentong pambata, si Dama. At ang kanyang boses ay malambing at puno ng sigla habang binabasa niya ang kwento ng isang prinsesa.
And then, the princess, with her kind heart, forgave the dragon. Basa ni Dama, sabay haplos sa buhok ni Tala. See, Tala, kindness always wins. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Kaylan. Tumingin ito kay Liwayway na abala sa pag-aayos ng mga unan sa di kalayuan. Si Liwayway, Dama is a natural. Sabi nito, may halong pagmamalaki sa boses. Tumango lamang si Liwayway at pilit nang ngumiti. Kung alam lang niya. Kung kaya lang niyang isigaw na ang kabaitang iyon ay kasinungalingan. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Kaylan. Tumayo ito. Excuse me, I have to take this call. It's from our international partners. Hinalikan nito si Dama sa noo at naglakad patungo sa kanyang opisina. Sa sandaling narinig nila ang pagsara ng pinto ng opisina ni Kaylan, ang pagbabago ay biglaan at nakakagulat. Ang malambing na boses ni Dama ay biglang nawala. Padabog niyang isinara ang libro. Ah, what a boring story, reklamo niya. Nagulat si Tala. Pero Tita Dama, hindi pa po tapos. Tapos na kung tapos na. Putol ni Dama, ang mga matay umirap. Hinagis niya ang libro sa katabing mesa. Tumayo ka na dyan at mag-ayos ka ng mga laruan mo. Ang kalat-kalat mo! Nanginginig na tumayo si Tala. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mabilis itong tumakbo papunta sa kanyang playroom. Naiwan si Liwayway. Nakatayo. Ang puso ay puno ng galit at awa. Nagsikip ang kanyang dibdib at mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga palad sa gilid ng kanyang damit. Kinabukasan, masayang-masaya si Tala. May dala itong isang papel. Iginuhit niya ang sikreto nilang hardin. Naroon ang mga bulaklak, ang araw, at dalawang figura na magkahawak kamay, siya at si Ate Liway, na isinulat niya sa nanginginig, ngunit masayang mga letra. Ate Liway, para po sa inyo. Sabi nito, ang mga mata ay nagniningning. Para po ilagay niyo sa kwarto niyo. Buong pagmamahal na tinanggap ni Liwayway ang drawing. Napakaganda nito, Tala. Maraming salamat. Ngunit sa likuran nila, lumitaw si Dama na parang isang masamang panaginip. Ano na namang basura yan? Tanong nito. Sabay agaw sa papel mula sa kamay ni Liwayway. Tinitigan niya ang guhit ng may pandidiri. Kami? Sa hardin? Huwag kang ngang mangarap, bata. Sabi niya kay Tala. At ikaw, baling niya kay Liwayway. Huwag mong nilalaso ng isip ng bata sa mga kahibangan mo. At sa harap nilang dalawa, dahan-dahan at may ngiti sa labi, pinunit ni Dama ang papel. Pira-piraso. Hanggang sa ang masayang guhit ay naging mga konfeti diyang kalungkutan na nahulog sa makintab na sahig. Hindi na nakatiis si Liwayway. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya ng kape para kay Kaylan, naglakas loob siyang kumotok sa pinto ng opisina nito. Sir Kaylan, simula niya. Ang boses ay nanginginig. Pwede po ba tayong mag-usap sandali? Ibinaba ni Kaylan ang kanyang binabasa at tiningnan siya ng walang kabuhay-buhay. Tungkol saan? Tungkol po kay Ma'am Dama at kay Tala. Sabi ni Liwayway, pinipilit na buuin ang mga salita. Sir, hindi po siya mabait kay Tala kapag wala po kayo. Isang ugat ang umumbok sa noo ni Kaylan. Isinara niya ang folder sa kanyang harapan. Ano ang ibig mong sabihin? Nakikita ko po, sir. Sinasaktan niya po ang damdamin ng bata. Pinunit niya po ang drawing. Liwayway! Putol ni Kaylan. Ang boses ay biglang lumamig na parang yelo. Naiintindihan ko. Bago ka dito. At marahil ay hindi ka sanay na may sinusunod. Pero si Dama, ang magiging asawa ko at ina ni Tala, ginagawa lang niya kung ano ang sa tingin niya ay tama para sa disiplina ng anak ko. Siguro, nagseselos ka lang dahil mas napapalapit si Tala sa kanya?
Ang mga salita ni Kaylan ay parang mga sampal na hindi niya nakikita. Selos? Iyon ba ang tingin niya sa tunay na pag-aalala? Hindi po, sir. Totoo po ang sinasabi ko. Pakiusap ni Liwayway. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Tapos na tayo, mariing sabi ni Kaylan. Muling binuksan ang kanyang folder. Isang malinaw na senyales na ayaw na niyang makinig. Bumalik ka na sa trabaho mo. Talunan at puno ng sama ng loob, tumalikod si Liwayway. Habang naglalakad siya palabas, naramdaman niya ang bigat ng kawalan ng kapangyarihan. Ang boses niya ay walang halaga. Ang katotohanan niya ay walang bigat. Kinagabihan, habang nag-aayos siya sa kanyang maliit na silid, kumatok si Dama at pumasok ng hindi nagpapaalam. May dala itong isang bestida, kulay berde, kumikinang, at halatang lumana. Inihagis niya ito sa kama ni Liwayway. Ayan, sabi ni Dama. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na may halong pang-iinsulto. Suotin mo yan bukas. May mga bisita si Kaylan. At least, subukan mo namang magmukhang katulong na nagtatrabaho para sa isang bilyonaryo. Nakakahiya ang mga itsura mo. Hindi umimik si Liwayway. Kinuha niya ang damit. Ang tela ay magaspang sa kanyang palad. Isang paalala, isang insulto, isang hamon. At sa katahimikan ng kanyang kwarto, habang hawak ang lumang damit, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya susuko. Ipaglalaban niya si Tala, kahit pa ang kalaban niya ay ang reyna ng mansyon. Ang bawat sahod na natatanggap ni Liwayway ay hindi para sa kanya. Ito ay may pangalan na. Pangalan ng kanyang ina, ng kanyang mga kapatid, ng mga gamot at bayarin sa Baryo Pag-asa. Ang sobrang may lamang pera ay simbolo ng kanyang sakripisyo, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung bakit niya tinitiis ang lahat. Isang gabi, habang tahimik niyang binibilang ang mga araw bago ang susunod na sahod, tumunog ang kanyang mumurahing cellphone, isang pamilyar na numero mula sa probinsya, ang kanyang kapatid na bunso. Ate Liway! Ang boses sa kabilang linya ay basag at puno ng pag-aalala. Ang signal ay putol-putol, ngunit ang takot ay malinaw na malinaw. Oh, Lani, bakit? Anong nangyari? Tanong ni Liwayway. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Si Nanay, ate, isinugod na naman sa ospital kanina. Hirap na naman siyang huminga. Sabi ng doktor, sabi niya, kailangan na raw siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang bawat salita ni Lani ay parang mga karayom na tumutusok sa dibdib ni Liwayway. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang mga kamay ay nanlalamig. Operasyon? Magkano raw? Malaki ate, malaking malaki. Wala tayong ganong pera. Kahit isanla pa natin ang bahay, hindi sasapat. Humahagulgol na ngayon ang kanyang kapatid. Ate, anong gagawin natin? Walang salitang lumabas sa bibig ni Liwayway. Ano nga ba ang gagawin nila? Ang sahod niya ay sapat lamang para sa mga gamot at pang-araw-araw. Isang operasyon, iyon ay parang pag-abot sa buwan. Pagkatapos ng tawag, niyakap ni Liwayway ang kanyang mga tuhod. At doon, sa katahimikan ng kanyang maliit na kwarto, tahimik siyang umiyak. Hindi iyak ng awa sa sarili, kundi iyak ng matinding kabiguan. Ang bigat ng buong mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang mayakap ang kanyang ina. Gusto na niyang sumuko. Para saan pa ang pagtitiis sa hasyenda kung sa huli ay mabibigo rin lang siyang iligtas? Ang pinakamamahal niya sa buhay? Kinabukasan, dala-dala niya ang bigat na yon. Ang kanyang mga kilos ay mabagal. Ang kanyang isip ay lumilipad. Habang nagpupunas siya ng mga palamuti sa sala, si Tala naman ay masayang naglalaro sa di kalayuan. Pinagpapatong-patong ang mga building blocks. Sa isang mesang gawa sa salamin,
Nakapatong ang isang matangkad at eleganteng florera na gawa sa kristal. Regalo raw ito kay Kaylan mula sa isang kliyente sa Europa. Ito ang paboritong palamuti ni Dama sa buong bahay. Sa kanyang paglalaro, hindi sinasadyang natabig ni Tala ang isang block. Gumulong ito sa sahig at tumama sa paanan ng mesang salamin. Umuga ang mesa. Sa isang iglap na tila huminto ang oras, dahan-dahang gumewang ang florera, nawalan ng balanse at crash! Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong sala, kasing ingay ng pagsabog. Natigilan si Liwayway. Si Tala naman ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ay namutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa libo-libong piraso ng kumikinang na bubog sa sahig. At tulad ng isang buwitre na naaamoy ang kamatayan, mabilis na lumitaw si Dama mula sa kung saan. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa basag na florera at pagkatapos ay kay Tala. "Anong ginawa mo?" Sigaw niya. Ang boses ay nakakatulog. Lumapit siya sa bata na para bang isang halimaw. "Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Ha? Wala kang kwentang bata. Palagi ka nalang nagdudulot ng gulo." Napaatras si Tala, nanginginig sa takot. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga pisngi. "Sorry po, Tita Dama. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Parurusahan kita para matuto ka," sabi ni Dama. At itinaas nito ang kanyang kamay, handang saktan ang bata. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito, isang anino ang mabilis na humarang. "Ako po ang may kasalanan, ma'am." Nakatayo si Liwayway sa pagitan ni Dama at ni Tala. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakayuko, ngunit ang kanyang boses ay buo at matatag. Hinarap niya ang nag-aapoy na mga mata ni Dama nang walang takot. "Habang naglilinis po ako, hindi ko sinasadyang masagi ang mesa." Pagsisinungaling niya. Ang mga salita ay diretsong lumalabas sa kanyang bibig. "Patawad po." Nagulat si Dama. Ibinaba niya ang kanyang kamay at tiningnan si Liwayway mula ulo hanggang paa. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Nakahanap siya ng mas masarap na pagbubuntunan ng kanyang galit. Ikaw pala," sabi niya. Ang boses ay puno ng lason. "Ang matapang na tagapagtanggol. Mabuti. Kung ganon, ibabawas sa sahod mo ang halaga ng basong yan. Tingnan natin kung may maipapadala ka pa sa pamilya mo." Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Ang sahod, ang operasyon, ang kanyang ina. Ngunit nang lingunin niya si Tala na nagtatago sa kanyang likuran, umiiyak ngunit ligtas na. Alam niyang ginawa niya ang tama. Ang silid monitor ni Kaylan ay ang kanyang purgatorio. Isang lugar na walang bintana, tanging ang malamig na ilaw mula sa mga screen ang nagsisilbing liwanag. Dito, pinapanood niya ang buhay sa loob ng kanyang sariling pamamahay na para bang isa itong pelikula kung saan alam niyang may kontrabida. Ngunit hindi pa niya tiyak kung kailan ito aatake. Ang hapunan ay nagsimula tulad ng dati. Sa Monitor 4, na nakatutok sa dining hall, nakaupo si Dama at si Tala sa magkabilang dulo ng mahabang mesa. Si Liwayway ay nakatayo sa isang sulok, naghihintay na utusan. "Tala, eat your vegetables," sabi ni Dama. Ang boses na naririnig ni Kaylan sa speakers ay perpektong nagpapanggap na isang mapagmahal na ina. "It's good for you." Itinulak ni Tala ang plato palayo. "Ayoko po niyan. Mapait po." Umupo ng mas malapit si Kaylan sa mga monitor. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng nangiti ni Dama. "Don't be picky, Tala. Kinain mo ito dati. Niluto po kasi ni Ate Liway dati. Masarap po yung luto niya." Inosenteng sagot ng bata. "Yun na." Ang mitya.
Sa screen, kitang-kita ni Kaylan ang pagtiim ng bagang ni Dama. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. "Anong sinabi mo?" tanong niya. Ang boses ay nagsisimula ng magbago. "Sabi ko po, huwag ka nang sumagot," sigaw ni Dama, at ang katahimikan ng silid monitor ay binasag ng kanyang galit. "Kainin mo yan, ngayon din," umiling si Tala. Ang mga luha ay namumuo na sa kanyang mga mata. "Ayoko po." Ang eksena ay tila bumagal sa paningin ni Kaylan. Nakaupo siya, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na sa ibabaw ng desk. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumilitaw. Pinapanood niya ang pagbabago sa mukha ni Dama, mula sa pagkukunwari, papunta sa inis, hanggang sa purong, hindi na maitatagong galit. "Maarte ka," sigaw muli ni Dama. "Pareho kayo ng nanay mong walang kwenta." Ang mga salitang yon ay tumama kay Kaylan na parang isang malakas na suntok. At pagkatapos, nangyari na nga. Sa sobrang galit dahil sa pagsuway ng isang bata, tumayo si Dama. Ang kanyang muka ay nababalutan ng puot. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ang mga daliri ay nakahanda. Ang buong braso ay umamba para sa isang malakas na sampal na nakatutok sa maliit at umiiyak na mukha ni Tala. Ang pagtaas ng kamay ni Dama ay tila isang eksena sa isang slow motion na pelikula sa mga mata ni Kaylan. Ang mundo niya ay huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ngunit bago pa man dumapo ang palad na yon, isang anino ang sumugod. Mula sa sulok, sa isang kilos na mas mabilis pa sa pagkurap ng mga mata, tumakbo si Liwayway. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-atubili. Inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ng galit ni Dama at ng takot ni Tala. Itinaas niya ang kanyang sariling braso. Pak! Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Malinaw na malinaw mula sa mga high-fidelity speakers ni Kaylan. Ngunit hindi sa pisngi ni Tala ito dumapo. Tumama ito ng buong lakas sa braso ni Liwayway na siyang sumalo sa lahat ng puwersa. Nakita ni Kaylan ang pagngiwi ni Liwayway sa sakit. Nakita niya ang pamumula ng balat sa braso nito. Ngunit hindi ito umatras. Nakatayo pa rin ito roon, isang buhay na pader na nagpoprotekta sa bata sa kanyang likuran. At pagkatapos, narinig ni Kaylan ang mga salitang magpapabago sa lahat. Ang boses ni Liwayway, nanginginig ngunit buo at puno ng determinasyon. "Huwag po, ma'am. Kahit tanggalin niyo ako sa trabaho, huwag niyo pong sasaktan ng bata." Katahimikan. Sa loob ng silid monitor, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga server. Ang init na kumalat sa dibdib ni Kaylan ay hindi galit. Ito ay isang pamilyar na apoy ng pagkakanulo, ngunit mas matindi, mas nakakapasong apoy ng pagsisisi. Pagsisisi na pinaniwalaan niya ang kasinungalingan. Pagsisisi na binaliwala niya ang katotohanan. Pagsisisi na hinayaan niyang mangyari ito sa ilalim ng kanyang sariling pamamahay. Dahan-dahan, tumayo si Kaylan mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, malamig, mapanganib. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa mga screen, kundi sa kawalan, na para bang nakikita na niya ang kailangan niyang gawin. Iniangat niya ang kanyang kamay at pinindot ang isang buton. Isa-isang namatay ang mga monitor hanggang sa ang tanging natira ay ang dilim. At sa dilim, isang tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa pasilyo sa labas ng kanyang opisina. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos na humahakbang sa sahig na marmol. Bawat tapak ay mabigat. Bawat tapak ay isang babala. Bawat tapak ay isang hatol. Nakatayo si Liwayway na parang isang estatwa. Ang braso niya ay ramdam pa rin ang hapdi ng sampal na hindi para sa kanya. Sa kanyang likuran, mahigpit na nakakapit si Tala sa kanyang damit. Ang munting katawan nito'y nanginginig habang humihikbi.
Sa kanilang harapan, si Dama ay parang isang mabangis na hayop na nasugatan, ang mga matay nanlilisik sa galit dahil sa pagharang sa kanyang kapangyarihan. Ang hangin sa pagitan nilang tatlo ay mabigat at puno ng tensyon, at sa gitna ng katahimikang yon, isang tunog ang pumunit sa lahat. Ang tunog ng dahan-dahan ngunit mabibigat na mga yabag. Tap, tap, tap. Ang tunog ng mamahaling sapatos na tumatama sa sahig na marmol ay palapit ng palapit. Sabay-sabay silang napalingon sa pinanggagalingan nito. Mula sa dilim ng pasilyo, lumitaw ang anyo ni Kaylan. Hindi ito ang Kaylan na abala sa trabaho. Hindi ito ang Kaylan na malamig lang. Ang Kaylan na nakatayo sa kanilang harapan ay isang estranghero. Ang mukha niya ay parang isang maskarang walang anumang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay tila 2 piraso ng yelo na kayang tumusok at manlamig hanggang sa kaluluwa. "Kaylan, darling!" Nauutal na sabi ni Dama. Ang galit sa kanyang muka ay biglang napalitan ng pagkataranta. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ito'y naging isang pilit na nangiwi. "It's not what you think. Itong katulong na to, sinisiraan niya ako sa anak mo. She's provoking me." Hindi gumalaw si Kaylan. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin kay Liwayway o kay Tala. Nakapako ang mga ito kay Dama. At nang magsalita siya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit mas malamig pa kaysa sa pinakamalamig na gabi. "Nakita ko ang lahat, Dama." Napatigil si Dama, napalunok. "Anong ibig mong sabihin, you were in your office?" Isang halos hindi mahahalata. Mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Kaylan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang isang maliit na itim na tuldok sa sulok ng kisame na halos hindi makita. Ang mga pader ng mansyon na ito ay may mga mata at may mga tainga. Ang mukha ni Dama ay biglang namutla na parang isang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkaunawa at takot. CCTV. Ang buong panahon, ang lahat ng kanyang pagpapanggap, ang lahat ng kanyang kalupitan, ay napanood. "Kaylan, I can explain." Nagsimula siyang magpaliwanag. Ang boses ay nanginginig, ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na pagtunog ang pumutol sa kanyang sasabihin. Ang cellphone na niya sa loob ng kanyang bulsa. Sa sobrang pagkataranta, kinuha niya ito. Marahil sa pag-aakalang makakahanap siya ng kahit anong makakapitan. Ngunit bago pa man niya ito masagot, sa isang mabilis na kilos, hinablot ito ni Kaylan mula sa kanyang kamay. Tiningnan niya ang screen at pagkatapos ay pinindot ang answer at ang loudspeaker. Isang magaspang na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. "Dama, nasaan na ang bayad mo? Sabi mo nung 1 linggo pa. Huwag mo akong pinaglololoko." Nanigas si Dama. Tila nawalan ng dugo ang kanyang buong katawan. "Teka lang. Tumawag ka sa maling oras." Pautal-utal niyang sabi. Sinusubukang senyasan si Kaylan. "Anong maling oras? Malapit nang mapuno ang pasensya ko sa'yo. Paano na yung plano mo? Akala ko ba sigurado na yan?" Sigaw ng lalaki sa kabilang linya. "Kaunting-kaunting panahon na lang. Malapit na kaming ikasal." Desperadong sagot ni Dama. Ang kanyang mga mata ay nakikiusap kay Kaylan. "Pagkatapos noon, makukuha ko na ang kailangan ko at aalis na tayo." "Siguraduhin mo lang, Dama. Paano yung bata? Hindi ba't magiging sagabal yan?" Ang sumunod na sagot ni Dama ang siyang tuluyang bumasag sa anumang natitirang pag-asa. Sa sobrang gulat at takot, lumabas ang pinakamatindi niyang lason. "Huwag kang mag-alala doon," mabilis niyang sabi. "Kapag nakuha ko na ang tiwala niya, ipapadala ko yon sa pinakamalayong boarding school na mahahanap ko para hindi na siya maging problema."
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid nang pinatay ni Kaylan ang tawag. Ang tunay na kulay, ang buong, nakakasuklam na katotohanan. Hindi lang ito tungkol sa pagmamaltrato. Isa itong plano. Isang masusing panlilinlang para sa pera na may balak na itapon ang kanyang nag-iisang anak. Si Dama ay tuluyan ng bumagsak. Lumuhod siya sa sahig, hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang perpektong ayos ay nag-usot na. Kaylan, please, patawarin mo ako. Mahal kita, gagawin ko ang lahat. Ngunit ang mukha ni Kaylan ay sarado na. Wala nang awa, wala nang pag-ibig, wala nang kahit ano. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Security! Sabi niya sa telepono. Ang boses ay matigas na parang bato. Pumunta kayo dito sa dining hall. Ngayon din. Ilang sandali lang, 2 malalaking gwardiya ang dumating. Palabasin niyo ang babaeng ito. Utos ni Kaylan, hindi na muling tinitingnan si Dama. Kunin niyo lahat ng gamit niya at ihatid siya sa labas ng tarangkahan. Siguraduhin niyong hindi na siya muling makakatapak sa lugar na ito. Kaylan, no! Please, no! Nagsisigaw si Dama habang sa pilitan siyang itinayo at kinaladkad ng mga gwardiya. Ang kanyang mga pagmamakaawa at pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon hanggang sa unti-unti itong humina at tuluyang naglaho. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Kaylan ang kanyang umiiyak na anak. Shh! It's okay now, Tala. Daddy's here. Hindi ka na niya sasaktan. Habang pinagmamasdan ni Liwayway ang eksenang yon, isang ama na yakap-yakap ang kanyang anak, isang pamilyang sinusubukang muling buuin ang sarili, isang damdamin ang nanaig sa kanyang puso. Pakiramdam niya, isa siyang dayuhan, isang estranghero na napasok sa isang mundo na hindi para sa kanya. Ang misyon niya ay tapos na. Ligtas na si Tala. Sa sandaling iyon, habang ang atensyon ng lahat ay nakay Kaylan at Tala, dahan-dahan at walang anumang ingay, tumalikod si Liwayway. Naglakad siya ng mabilis ngunit tahimik patungo sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at inilagay ang iilang damit na dala niya. Kumuha siya ng isang maliit na papel at nanginginig na nagsulat, "Salamat po sa pagkakataon, Sir Kaylan. Paalam." Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng kanyang unan. Walang lingon likod, lumabas siya ng kwarto, dumaan sa kusina, at lumabas sa pintuan sa likod. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, nilisan ni Liwayway ang Hacienda de Hiraya, dala lamang ang kanyang bag at ang bigat sa kanyang dibdib. Iniwan niya ang gulo, ang kayamanan, at ang isang batang nagsisimula pa lang niyang mahalin. Nawala na ang sigaw, nawala na ang gulo. Ang naiwan sa Hacienda de Hiraya ay isang katahimikang mas mabigat at mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Hawak-hawak ni Kaylan ang kanyang anak sa gitna ng malawak na dining hall. Ngunit pakiramdam niya ay mas nag-iisa siya ngayon kaysa kailanman. Nang ihatid niya si Tala sa kwarto nito, ang maliit na katawan sa kanyang mga bisig ay walang kibo. Inihiga niya ito sa kama at kinumutan. "Matulog ka na, anak," mahina niyang sabi. "Everything will be okay." Ngunit umiling si Tala, ang mga matay mapupungay sa kaiiyak. "Si Ate Liway po?" tanong nito sa halos pabulong na boses. "Gusto ko po si Ate Liway." Isang kurot ang naramdaman ni Kaylan sa kanyang puso. Magpapahinga lang siya, Tala. Bukas, okay na ang lahat. Isang kasinungalingan, isang pampalubag loob na alam niyang walang laman. Hinalikan niya ito sa noo at dahan-dahang isinara ang pinto. Ngunit imbes na bumalik sa kanyang opisina, naglakad siya patungo sa quarters ng mga katulong. May kung anong puwersa ang humihila sa kanya doon. Kumatok siya sa kwarto ni Liwayway. Walang sagot. Kumatok siya ulit. Katahimikan pa rin. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock.
Pagbukas niya ng pinto, isang malamig na hangin mula sa bukas na bintana ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay malinis at maayos. Masyadong maayos. Ang mumurahing bag na dala ni Liwayway noong una itong dumating ay wala na. Ang kama ay perpektong naayos at sa ibabaw ng unan, isang maliit, nakatuping piraso ng papel. Nilapitan niya ito at binuksan. Ang sulat kamay ay simple at malinis. Walang galit, walang panunumbat. Tanging dalawang maikling pangungusap. Salamat po sa pagkakataon, Sir Kaylan, paalam. Ang bawat letra ay tila isang maliliit na patalim na tumusok sa kanyang dibdib. Sir Kaylan, ganoon pa rin ang turing nito sa kanya. Isang amo, isang estranghero. Ang bigat sa kanyang puso ay dumoble. Kinabukasan ang mansyon ay parang isang libingan. Ang mga kasambahay ay kumikilos ng walang imik, takot na baka makagawa sila ng ingay. Ngunit ang pinakamabigat na katahimikan ay nagmumula kay Tala. Hindi ito nagsasalita, hindi ito kumakain, hindi ito naglalaro. Natagpuan siya ni Kaylan na nakaupo mag-isa sa batong bangko sa sikretong hardin. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang nalantang dilaw na bulaklak. Ang bulaklak na minsan nang sinira ni Dama, na marahil ay itinago niya. Lumapit si Kaylan at umupo sa tabi nito. Tala, malumanay niyang tawag. Gusto mo bang lumabas? Bibilan kita ng bagong manika, kahit anong laruan na gusto mo. Ito ang alam niyang paraan para ayusin ang mga bagay. Pera, materyal na bagay. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kanyang kapangyarihan ay walang silbi. Umiling si Tatala, hindi tumitingin sa kanya. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Gusto ko po si Ate Liway. Iyon lang ang sinabi nito. Ang boses ay basag. Itinulak nito ang kamay ni Kaylan na sinusubukang humaplos sa kanya. Tumayo si Kaylan at iniwan ang kanyang anak sa hardin. Naglakad siya pabalik sa loob ng mansyon. Ngayon niya lang napansin kung gaano kalawak ang espasyo, kung gaano kataas ang mga kisame, kung gaano kalamig ang sahig na marmol. Ang bawat kwarto ay puno ng mga mamahaling kasangkapan, mga obrang sining, mga simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit lahat ng iyon ay walang buhay, walang kulay, walang init. Ang tawa ni Tala sa hardin, ang amoy ng sinaing sa umaga na may kasamang nangiti, ang maliliit na bulaklak sa isang baso sa tabi ng kama ng kanyang anak. Ang pakiramdam na may isang taong nagmamalasakit ng totoo, hindi dahil sa pera o pangalan. Lahat ng yon ay dala ng isang babae. Lahat ng yon ay nawala kasama niya. Nakuha niya ang katotohanan, naitaboy niya ang kasinungalingan, ngunit sa proseso, nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay na hindi niya namalayang mayroon na pala siya. Ang liwanag ng kanilang tahanan, ang bukang liwayway ng puso ng kanyang anak. Napahinto siya sa gitna ng sala. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa kanyang gintong hawla. At sa wakas, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang tagumpay, inamin niya sa kanyang sarili ang isang katotohanang mas malakas pa sa kanyang yaman at kapangyarihan. Kailangan ko siya. Hindi bilang katulong, hindi bilang yaya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi ang kanyang mga business partner ang tinawagan niya, kundi ang kanyang chief pilot. Ang boses niya ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay isang nag-aalab na desisyon, isang kabaliwan, isang pagsusugal. Ricardo, sabi ni Kaylan, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bintana. Tila ba natatanaw na niya ang isang malayong baryo. Ihanda mo ang 5 helicopter. Pupunta tayo sa Baryo Pag-asa. Amkiyo, ang buhay sa Baryo Pag-asa ay may sariling ritmo. Ang huni ng mga manok sa umaga, ang tawanan ng mga batang naglalaro sa kalsada, ang mabagal na paglipas ng oras sa ilalim ng init ng araw. Nang bumalik si Liwayway, dala ang bigong puso at walang lamang mga bulsa,
Muli siyang naging bahagi ng ritmong iyon. Nakatayo siya ngayon sa tabi ng kanyang ina na nakahiga sa isang lumang papag. Pinupunasan niya ang noo nito ng isang basang bimpo. Ang mukha ng kanyang ina ay maputla, ngunit may ngiti sa mga labi nito nang makita siyang muli. Hindi na nagtanong si Liwayway kung saan kukuha ng pera para sa operasyon. Sa ngayon, ang mahalaga ay magkasama sila. Kumusta ka na? Nay, tanong niya. Ang boses ay pilit pinapasigla. Mabuti na ako, anak, sagot ng matanda. Kahit halata ang hirap sa paghinga. Dahil nandito ka na. Niyakap ni Liwayway ang payat na kamay ng ina. Dito, sa maliit at sira-sirang bahay na ito, ramdam niya ang kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman sa malamig na mansyon. Ngunit kasabay ng kapayapaan ay ang kirot ng pangungulila sa isang batang may malulungkot na mata. Maya-maya, isang kakaibang tunog ang nagsimulang umugong mula sa malayo. Wump! 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 Noong una, mahina lang ito. Ngunit unti-unti itong lumalakas. Parang tunog ng isang dambuhalang pamaypay. Nagkatinginan ang mga tao sa laba. Maging ang mga aso ay nagsimulang tumahol, nakatingala sa langit. Ano yon? Tanong ng ina ni Liwayway. Tumayo si Liwayway at sumilip sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas sa pagkamangha. Mula sa asul na kalangitan, 1, 2, 3, 4, 5 malalaking helicopter ang sabay-sabay na bumababa, na parang mga higanteng tutubi. Ang malakas na hangin mula sa kanilang mga elisi ay nagpapayugyog sa mga puno ng saging at nagpapalipad ng alikabok sa buong baryo. Ang mga tao ay nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay, napatigil sa kanilang mga ginagawa, at nakangangang nakatingin sa hindi kapani-paniwalang tanawin. Isa-isang lumapag ang mga helicopter sa malawak at tuyong palayan na hindi kalayuan sa kanilang bahay. Isang lugar kung saan naglalaro lang dati ang mga bata ng saranggola. Ang ingay ay nakabibingi. Ang buong Baryo Pag-asa ay tila huminto sa pag-ikot. Nang tumigil na ang pag-ikot ng mga elisi, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa pinakamalaki at pinakamakintab na helicopter sa gitna. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito at mula roon, lumabas siya. Si Kaylan De Oro. Nakasuot ito ng isang simpleng puting polo shirt at itim na pantalon. Ngunit sa gitna ng bukirin at ng mga simpleng bahay kubo, ang tindig niya ay parang isang hari na bumisita sa isang malayong nayon. Ang kanyang sapatos ay lumubog ng bahagya sa putik, ngunit hindi niya ito inalintana. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa mga nagtatakang mukha ng mga taga-baryo. Nakatutok ang mga ito sa isang direksyon, sa isang maliit na bahay, sa isang bukas na bintana. Nakatayo roon si Liwayway, hindi makagalaw, hindi makapaniwala. Para siyang nananaginip. Bakit? Bakit siya narito? Nagsimulang maglakad si Kaylan. Bawat hakbang niya sa maputik na daan ay tiyak at may layunin. Ang mga tao ay automatikong tumabi para bigyan siya ng daan, bumubulong sa isa't isa. Sino yan? Artista ba yan? Bakit siya papunta sa bahay nila Aling Nena? Ngunit hindi sila pinansin ni Kaylan. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa huminto siya sa harap mismo ng bahay nila Liwayway. Sa harap ng maliit na hagdan ng kawayan, huminto siya roon. Ilang talampakan lang ang layo mula kay Liwayway, na ngayon ay lumabas na sa pintuan, nanginginig, hindi alam ang sasabihin. Tinitigan siya ni Kaylan. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig. Mayroon itong kakaibang emosyon na ngayon lang nakita ni Liwayway. Isang halo ng pagsisisi, determinasyon, at isang bagay na mas malalim pa. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Liwayway, sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw
sa katahimikan ng buong baryo. Ang lahat ay nakikinig. Nandito ako para sunduin ka, para sunduin kayo ng pamilya mo at iuwi. Tas, dinala ni Liwayway si Kaylan sa loob ng kanilang maliit na bahay. Ang bawat hakbang ng bilyonaryo sa umuugang sahig na kawayan ay tila isang malakas na dagundong. Ang sala nila, nakasya lamang ang isang maliit na mesa at 2 upuan, ay biglang naging masikip sa kanyang presensya. Umupo si Kaylan sa isang upuang kahoy na umuuga. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa mga dingding na gawa sa sawali, sa bubong na may mga tagpi, sa isang maliit na altar sa sulok. Dito nakatira ang babaeng nagdala ng liwanag sa kanyang mansyon. Ang agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo ay hindi na isang konsepto lamang. Ito ay isang pisikal na katotohanan na nasa harapan niya. "Pasensya na po kayo sa bahay namin, sir," basag ni Liwayway sa katahimikan habang nagtitimpla ng kape, ang tanging maihahandog niya. "Kaylan," sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit tiyak. "Tawagin mo akong Kaylan." Inilapag ni Liwayway ang baso ng kape sa mesa. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. "Bakit po kayo nandito, Sir Kaylan?" Huminga ng malalim si Kaylan. Ito na. Walang mga board meeting na naghanda sa kanya para sa sandaling ito. "Nandito ako para humingi ng tawad." Simula niya. Ang bawat salita ay maingat na pinipili. "Patawad, Liwayway, dahil hindi ako naniwala sa'yo. Patawad dahil naging bulag ako sa katotohanan na nasa harapan ko na. Tama ka sa lahat ng bagay. At ako, mali ako." Nag-angat ng tingin si Liwayway gulat. Hindi niya inaasahan ang pagpapakumbaba mula sa isang taong tulad niya. "Nandito rin ako," pagpapatuloy ni Kaylan, "dahil kailangan ka namin." "Kailangan niyo po ng bagong katulong?" Mahinang tanong ni Liwayway. Ang boses ay may bamoy, may bahid ng pait. "Marami naman po sigurong mas magaling sa akin." "Hindi," mabilis na sagot ni Kaylan. "Hindi isang katulong ang kailangan namin." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang munting boses ang narinig mula sa labas. Mula sa pinto ng isa sa mga helicopter, isang maliit na figura ang mabilis na tumakbo palabas. "Ate Liway!" Si Tala. Tumakbo ito ng buong bilis sa maputik na daan. Ang mamahaling bestida ay hindi na inalintana. Pagdating niya sa bahay, walang pag-aalinlangan siyang dumiretso kay Liwayway at niyakap ito ng napakahigpit. "Ate Liway, bumalik ka na po," humihigbing sabi ng bata. Ang mukha ay nakasubsob sa tiyan ni Liwayway. "Ayaw ko po doon pag wala ka. Malungkot po. Please po." Niyakap ni Liwayway si Tala pabalik at ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang init ng yakap ng bata ay isang pamilyar na pakiramdam na labis niyang pinanabikan. Hinalikan niya ito sa buhok. Ang sarili niyang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Kaylan ang eksena. Ito ang pruweba. Ang hindi matatawarang koneksyon na hindi kayang bilhin ng pera. Dahan-dahan, tumayo si Kaylan. Lumapit siya sa magkayakap na sina Liwayway at Tala. At pagkatapos, sa harap ni Liwayway, sa harap ng umiiyak na si Tala, sa sahig na kawayan ng isang maliit na bahay kubo, ang bilyonaryong si Kaylan de Oro ay dahan-dahang lumuhod. Natigilan si Liwayway. Nanlaki ang kanyang mga mata. Maging ang pag-iyak ni Tala ay nahinto. "Hindi kita sinusundo para maging katulong, Liwayway," sabi ni Kaylan. Ang kanyang mga mata ay nakatingala, puno ng sinseridad na ngayon lang nakita ni Liwayway. "Hindi rin kita sinusundo para maging yaya ni Tala." Huminga siya ng malalim. "Liwayway Santos, pakasalan mo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. "Maging asawa ka sa akin, maging ina ka kay Tala, maging pamilya tayo." Ang buong mundo ni Liwayway ay huminto.
ang ugong ng mga helicopter, ang bulungan ng mga kapitbahay sa labas, ang paghinga ng kanyang ina sa kabilang silid, lahat ay naglaho. Tanging ang mukha ni Kaylan na nakaluhod sa harapan niya ang kanyang nakikita. Ngunit ang mga imahe ng marangyang mansyon ng mapanuyang tingin ni Dama ng sarili niyang refleksyon sa sahig na marmol ay bumalik sa kanyang isipan. Umiling siya. Ang mga luha ay sunod-sunod nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi pwede. Halos pabulong niyang sabi. Bakit? Tanong ni Kaylan. May sakit sa kanyang boses. Dahil magkaiba ang mundo natin, Kaylan. Sagot ni Liwayway, ang pait ay bumabalot sa kanyang lalamunan. Langit ka, lupa lang ako. Ang mga bulaklak sa hardin mo ay hindi nabubuhay sa putik na tinatapakan ko. Hindi ako nababagay doon. Hindi ko kailangan ng perpektong asawa. Hindi ko kailangan ng reyna. Pakiusap ni Kaylan, hinawakan ang kanyang kamay. Ikaw ang kailangan ko. Kailangan ka ni Tala. Kailangan namin. Kailangan namin ang aming Liwayway. Ngunit patuloy pa rin sa pag-iling si Liwayway, biktima ng kanyang sariling pagdududa. Sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang narinig mula sa pintuan ng silid. Nakatayo roon ang ina ni Liwayway, nakasandal sa hamba ng pinto. Mukhang mahina, ngunit ang mga mata ay puno ng karunungan. Narinig niya ang lahat. Dahan-dahan itong lumapit at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng umiiyak na si Liwayway. Anak, mahinahon niyang sabi na ikinatingin nilang lahat. Ang tunay na halaga ay nasa puso, hindi sa estado sa buhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig na hangin sa Hacienda de Hiraya ay napalitan na ng init. Ang katahimikan ay napuno na ng tawanan. At ang sikretong hardin, hindi na ito sikreto. Ito na ngayon ang pinakamagandang bahagi ng buong lupain. Ang mga damo ay napalitan ng malambot na damuhan. Ang mga ligaw na halaman ay napalitan ng daan-daang bulaklak na may iba't ibang kulay, mga rosas, gumamela, sampagita, at ang paborito ni Tala, mga sunflower na kasing ningning ng araw. Sa gitna nito, sa ilalim ng isang arko na binalutan ng mga puting bulaklak, nakatayo si Kaylan de Oro. Hindi siya nakasuot ng business suit, nakasuot siya ng simpleng puting barong. Sa kanyang tabi, walang best man. Tanging ang pinuno lamang ng kanyang security team na si Ricardo, na ngayon ay hindi na nagbabantay ng mga kamera, kundi nakangiting nag-ayos ng kurbata ng kanyang amo. Mula sa kabilang dulo ng hardin, nagsimulang tumugtog ang isang malumanay na musika. At doon, dahan-dahang naglakad si Liwayway. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na hindi magarbo, ngunit bumagay sa kanyang natural na ganda. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple na may ilang maliliit na bulaklak na nakasuksok dito. Sa kanyang mga mata, wala na ang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Tanging kislap ng purong kaligayahan. Sa kanyang tabi, kasabay niyang naglalakad ang kanyang ina. Salamat sa pinakamagagaling na doktor na kinuha ni Kaylan, matagumpay ang naging operasyon nito. Malakas na ito ngayon at malusog. Ang mukha ay puno ng luha ng pasasalamat at kagalakan habang inihahatid niya ang kanyang anak sa bago nitong buhay. Ngunit ang pinakatumatak na tanawin ay ang nasa harapan nilang dalawa. Isang munting anghel na nakasuot ng dilaw na bestida, masayang nagahagis ng mga talulot ng bulaklak sa daanan. Si Tala, ang kanyang nangiti, ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa bawat hakbang, lilingon siya sa likuran para tingnan si Liwayway at ang ngiti niya ay lalo pang lumalapad. Pagdating ni Liwayway sa tabi ni Kaylan, kinuha nito ang kanyang kamay. Ang paghawak niya ay hindi na pag-aari, kundi puno ng pag-aalaga at respeto. You look beautiful, bulong ni Kaylan. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ikaw rin, sagot ni Liwayway na may kasamang ngiti. Mukha ka ng tao. Isang maliit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Kaylan. Isang tunog na nagpatunay kung gaano na siya kalaki nagbago.
Ang seremonya ay simple at pribado. Walang mga business partner, walang mga sosyal na bisita. Tanging ang kanilang mga pinakamalapit na pamilya at ilang kasambahay na naging saksi sa kanilang kwento. Ay, Kaylan De Oro, sabi niya habang isinusuot ang sing-sing sa daliri ni Liwayway. Take you, Liwayway Santos, to be my wife, my partner, my best friend. I promise to listen even when I don't want to. I promise to see the truth even when it's hard. At higit sa lahat, ipinapangako kong mamahalin ka at aalagaan ang liwanag na dinala mo sa aming buhay. At ako, si Liwayway Santos, sagot ni Liwayway. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Ay tinatanggap ka, Kaylan De Oro, bilang aking asawa, aking katuwang, at aking kaibigan. Ipinapangako kong pupunuin ng init ang tahanang ito, aalagaan ang iyong puso, at mamahalin ka, pati na ang ating anak. Nang magpalitan sila ng halik, ang palakpakan ay napuno ng sigaw ng kagalakan mula kay Tala. Yehey! Mami na kita! Tumakbo ito at niyakap silang dalawa. At doon, sa gitna ng hardin, sa ilalim ng araw, nabuo ang isang pamilya. Hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal na sinubok ng kasinungalingan, pinatatag ng sakripisyo, at pinagbuklod ng isang pusong may tapang na ipaglaban ang tama. Pagkatapos ng seremonya, umupo silang tatlo sa isang bagong pinturang puting swing na inilagay ni Kaylan sa ilalim ng isang malaking puno. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang Hacienda de Hiraya, na dati isang gintong hawla ng kalungkutan, ay tuluyan ng naging tahanan. Isang tahanan kung saan ang dating katulong ay isa ng ilaw, ang dating bilyonaryo ay natuto ng magmahal, at ang isang malungkot na bata ay tuluyan ng nakahanap ng isang tunay na ina. Ang Hiraya, ang matamis na bunga ng mga pangarap, ay sa wakas naging totoo na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway, Kaylan, at ng munting si Tala. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata. Salamat sa bawat pagpatak ng inyong luha para kay Liwayway, sa bawat pag-aalala para kay Tala, at sa bawat pag-asa na sana'y magbago si Kaylan. Ang inyong pakikinig at pakikiramdam ang siyang nagbigay buhay sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, isa lang ang laging nasa isip ko, na sa mundong ito, na madalas ay mas pinapahalagahan ang panlabas na anyo at yaman, mayroon pa ring liwanag na nanggagaling sa isang pusong totoo at mapagmahal. Ang kwento ni Liwayway ay isang paalala na ang ating tunay na halaga ay hindi kailanman masusukat ng ating katayuan sa buhay, kundi ng ating kakayahang maging mabuti, maging matapang, at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Naway magsilbi itong inspirasyon sa ating lahat. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot na babaunin ninyo sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang munting regalong nagbibigay lakas sa aming mga manunulat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.